Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Sandro, tubong Santa Rosa, Laguna. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsya ng abuela ko, sa may Masbate. Tandang-tanda ko pang mahigit dekada 90 nang mangyari yon. At ng mga panahong ito ay hindi ko pa alam na buntis na palang kapatid ko. Nasawi ang mga magulang naming dalawa ni Ate Fatima sa isang aksidente. Naulila kaming dalawa. Nung malaman ni Lola Trinidad ang nangyari ay ura-uradang kinuha niya kami at dinala sa probinsya nila doon sa Masbate. Pumayag kami ni Ate Fatima dahil sa wala naman kaming ibang mapupuntahan. Isa pa ay nag-aaral pa lamang ako ng sekundarya samantalang ang kapatid ko naman ay nasa kolehiyo. Nung una pa nga ay ayaw pang pumayag ni Ate Fatima gawa ng mapapalayo siya sa kasintahan niyang si Kuya Romnick. Pero dahil sa pamimilit ni Lola Trinidad at sa pangungumbinsi ko, ay napapayag na rin namin siya. Nung nasa probinsya na nga kami, doon ko napag-alamang isang batikang mambabarang si Lola. Palayaw nito, si Lola Trining. Pero Sir Seth ay hindi po siya tulad ng ibang mambabarang na kung sino-sino na lamang ang binabarang kapag natitipuhan na gawan ng hindi maganda. Kahit na wala namang ginagawa sa kanila. Nalaman ko rin kahit na isang batikang mambabarang si Lola Trining ay hindi siya katulad ng isang mambabarang na kinatatakutan o iniiwasan. Pagkos pa ngay nire-respeto ito at pinupunta ng mga kababaryo. Maging ang ibang mga naninirahan sa karatig lugar para humingi ng tulong sa kanya. Kapag nababarang ang mga ito o hindi kay kinukulam, o kahit na simpleng bati lang, hindi naman ito tinatanggihan ng abuela ko. Alam niyo Sir Seth, hindi naman na iba sa atin ang isang mambabarang ay may kakayahang manggamot din ang mga taong binarang at kinulam. Kahit nga naengkanto at naaswang. Isa yun sa mga natatanging kakayahan ng mambabarang. Pero lingid sa isipan ko na maging ang aking lolo Juan rin pala. May tinatagong lihim nun. Natuklasan ko na lamang yun ang minsang iniligtas nila kaming dalawa ni Ate Fatima sa kamay ng aswang na gustong biktimahin ang sanggol na ipinagbubuntis niya. May suot-suot din siyang medalyon at ni minsan ay hindi ko pa nakitang hinubad niya ito o inalis man lamang sa leeg kahit na saglit. Hindi ko alam kung anong klaseng medalyon ang suot-suot ni Lolo Juan. Ayaw niya namang tingnan ko o hingin sa kanya ang medalyon. Unang tingin ko pa lang kasi sa suot niyang medalyon ay magaan na kaagad at maliwalas ang tingin ko sa bagay na yon. Minsan pa nga nun binibiro ko si Lolo Juan. Hinihingi ko yung kwintas na suot-suot niya pero wala. Ayaw niya talang ibigay, kahit pawakan man lamang. Bali konting paliwanag ko lang sa lugar kung saan naninirahan sina Lolo at Lola. Nasa liblib na baryo. Malayo ang mga kapitbahay. Kung susumahin ko simula sa huling bahay na madadaanan namin papunta sa tinitirahan nila, ay siguro nasa mahigit 15 minutos ang layo. At tanging silang dalawa lamang na mag-asawa ang magkasama sa tinitirang bahay na yon. May inuutos-utusan naman silang binatilyong lalaking nagngangalang Jobet. Ito yung inuutusan nila kapag may ipapabili sila sa palengke o sa karatig baryo. Isang araw, inaya ako ng kapatid kong pumunta sa palengke at gusto niyang bumili ng manggang hilaw. Nakaraang araw pa umuno nangangasimang sikmura niya na parabang gustong-gusto niyang kumain ng mangganon. Naghanap siya sa tindahan sa bungad ng baryo pero wala naman siyang makita. Sige na Sandro, samahan mo na akong pumunta. Mamili na rin tayo ng pang-isang linggong pagkain natin. May pera pa naman ako dito. Pangungumbinsi niya. Sinabi ko sa kanyang may gagawin ako ng araw na yon kaya hindi ko siya masasamahan. Kako, magpasama na lamang siya kay Jobet para may tagabuhat siya sa mga pinamalengke.
Mariing tumanggi ang kapatid ko at parang batang kinukulit akong samahan na siyang mamalengke noon. Ano ka ba naman, Sandro? Samahan mo na yung ate mo at baka mapano pa sa daan yan. Sige na, lumarga na kayo't anong oras na oh. Aabutan kayo niya ng takip silim sa daan pa Sabat ni Lolo Juan. Narinig niya pala ang pakiusap ng kapatid ko kaya wala na nga akong nagawa pa, Sir Seth, kundi ang samahan na lamang ang kapatid ko noon. Isinama na lamang din namin si Jobet para hindi ako maburyo habang namamalengke ang kapatid ko. Sa totoo lang, matagal talaga kasing mamili si ate. Kung ano-ano yung binibili niya. Kaya tinatamad akong samahan siya at mas gusto ko pang si Jobert na lamang sumama sa kanya. Sa pagdaan nga ng mga oras ay natapos na kaming mamalengke at nabili ni Ate Fatima ang talagang sadya niya. Umuwi na rin kami kaagad. Habang naglalakad na kami pauwi sa bahay, bitbit ang mga pinamiling kagamitan at mga konsumo. May nakasalubong kaming matandang babae na may bitbit na bayong habang nakayapak noon. Dahan-dahan itong naglalakad at masamang nakatitig sa kapatid ko. Nagtatakang tiningnan ko ang matanda't na itanong sa isipan kung bakit ang sama niya kung makatingin sa kapatid ko noon. Dahil sa bagong salta lamang kami sa baryo at ayaw ko namang maging kabastos-bastos ay binati ko ang matanda. Nung tuluyan na itong makalapit sa amin at bilang pagbibigay galang na rin sa mga nakakatanda, sumulyap lang sa akin sandali ang matanda. Tapos ay muling tumingin sa kapatid kong kasalukuyang abalang-abala sa nilalantakan na manggang hilaw. Hindi ko na napigilan ang sariling tanungin ng matanda kung may problema ba ito sa kapatid ko. Ganun na lamang kasama ang tingin niya. Muli ay tumingin sa akin ang matanda at ngumisi ng nakakakilabot. Ano mo ba ang babaeng ito, iho? Tanong niya. Akmang hahawakan niya na sana ang balikat ng kapatid ko. Pero hindi yun natuloy dahil mabilis na umilag si Ate Fatima. Sabay tampal sa kamay ng matanda noon. Sandali lang humanang. Ang baho niyo po. Pwede bang wag mo akong mahawak-hawakan? Siguro dahil na rin sa pagbubuntis ng kapatid ko yun kaya nag-iinarate talaga ito sa amoy. Tinaboy niyang matanda palayo. Nagulat naman ako sa ginawang pagtampal ng kapatid ko sa kamay ng matandang yon. Nakita kong mas lalong nanlisik ang mga mata ng matanda. Napakatalim na tumitig ito sa kapatid ko bago ito nagmamadaling umalis. Pag-alis ng matanda ay doon na nagreklamo ang kapatid ko. Sobrang baho nga raw ng matanda. Napakalangsa ng amoy. Parang may amoy baktol. O kaya'y amoy ihi ng matandang 1 linggo nang naburo sa Arinola. Sinaway ko siya't sinabihang huwag na magreklamo. Kako, hindi niya ba nakitang itsura ng matanda na parang nakakaawat mukhang gutom na gutom? Dapat nga'y binigyan niya ng manggang matandang yun at baka kaya ganun na lamang ito kung makatingin dahil gusto rin kumain ng manggang nilalantakan niya. Papagalitan na sana ako ni Ate Fatima dahil sa sinabi ko pero mabuti na lang at agarang sumingit sa usapan si Jobet. Pinag-ingat niya kaming dalawa. Aniya, bali-balita umano sa lugar nila na aswang umano ang matandang yon. Maging sa Karatig Baryo umano ay iniiwasan at kinatatakutan ng iilang naninirahan ang matandang nakasalubong namin. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Jobet? Baka naman binibiro mo lang kami Kita mo na ngang mayayari na ako dito kay Ate Fatima Tapos magbibiro ka pa ng ganyan. Sunod-sunod na umiling ang binatilyo at sinabing hindi umano siya nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi niya sa amin ay totoo. Iniiwasan umano talaga ng karamihan ng matanda, kaya't sana'y paniwalaan ko umano ang sinasabi niya. Isa pa tong si Jobet, kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bunganga. Alam niyo kayong dalawa, magsitigil nga kayo niyan at baka hindi ako makapagpigil at may hambalos ko kayo. Galit na saway sa amin ng kapatid ko.
Sinenyasan ko na lamang ang binatilyong wag na maingay pa. Nasumunod na lamang kami sa tigre kong kapatid noon. Pagdating namin sa bahay, hindi pa rin tinigilan ng kapatid kong lantakan ng manggang hilaw. At hindi lang yon. Dahil sa talagang isinawsaw pa ni Ate Fatima sa suka ang napakaasim na manggang yon. Sarap na sarap ito. Nung mapansin ni Lola Trining ang ginawa ni Ate Fatima, nakakunot ang noong kaagad siyang lumapit dito. Walang kagatol-gatol na tinanong ang kapatid ko kung buntis ba ito. Nanlaki ang mga matang tiningnan ko si Ate Fatima matapos marinig ang tanong ni Lola Trining. Parang panandali ang tinakasan ng dugo sa katawan ng ate ko. Nataranta at hindi niya alam ang isasagot nun. Ano Fatima? Magsabi ka sa akin. Buntis ka ba? Sige, di bali na lang. Kung ayaw mong sagutin ang tanong ko, ako na lang ang tutuklas kung nagdadalang tao ka nga ba. Nung hawakan ni Lola Trining ang kamay ni Ate Fatima, para pulsuan ito, mabilis nang tumayo ang kapatid ko't naluluhang inamin ang totoo nun. Sinabi niyang buntis siya at ang ama ng ipinagbubuntis niya ay ang dati niyang kasintahan sa dating lugar na tinitirahan namin nun. Napahawak na lamang si Lola Trining sa dibdib at bahagyang natampal ang noo. Nang nalaman niyang totoo ang kutob niya, ako naman, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko noon. Kung matutuwa ba ako dahil madadagdagan na kami, o malulungkot gawa ng malayo si Ate Fatima sa kasintahan niya. At higit sa lahat, Sir Seth, nalaman ko mula kay Ate Fatima na alam na pala ng kasintahan niyang buntis siya, pero hinayaan lamang siya nitong umalis. Ni hindi man lamang umano gumawa ng paraan ng nobyo niya. Nang mga sandaling yon ay tuluyan ng umiyak ang kapatid ko. Habang isinisiwalat ang tungkol sa karelasyon niya bago kami umalis sa lugar na kinalakihan. Sinabi niya pang malabo nang magiging maayos pa uli ang relasyon nilang dalawa. Dahil ang gusto nga raw ng kasintahan niya ay ipalaglag niya ang dinadalang sanggol. Ba't wala naman palang kargada yung lalaki niya na? Bubuntis-buntisin ka tapos pababayaan ka lang. Humanda sa akin yung taong yan. Pipirutin ko yung ano niyan para madala. Wika ni Lola Trining nun. Nung malaman ni Lolo Juan ang pagbubuntis ng kapatid ko, nagalit naman siya kay Ate Fatima. Pero kalaunan, natanggap niya na rin ang nangyari sa kapatid ko. Ano bang magagawa natin nandyan na yan? Nangyari na ang nangyari. Hindi naman kagustuhan ng apo natin na mangyari sa kanya yan. Tanggapin na lang natin at huwag bigyan ng kahit na anong problema si Fatima para hindi mapano yung ipinagbubuntis niya. May lungkot ang mga mata nang sabihin niyo ni Lolo. Kitang-kita ko yon nang tingnan ko si Lolo Juan. Si Lola Trining naman ay tinitigan na makahulugan ng abuelo ko. Tapos ay lumabas sila ng bahay ni Lolo Juan at may importante umano silang pag-uusapan. Nang araw ngang yon ay binalaan at pinayuhan ni Lola Trining ang kapatid kong huwag nang lumabas ng bahay kapag magtatakip silim na. Huwag ding mag-iwan ng mga sinampay nito na damit sa labas ng bahay kapag gabi na. Naaamoy umano ng mga aswang at iba pa mga masasamang elemento ang hinayhay na damit ng buntis nun. Kaya may mga pagkakataong sumasama ang pakiramdam ng buntis. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, hinding-hindi nalulubayan pa ng nilalang ang buntis na namarkahan niya nang dahil lamang sa hinayhay na kasuotang yon. Bago rin magtakip silim may palagi akong inuutusan ni Lola Trining na magsunog ng goma o kaya naman bunot ng niyog. Nakakapagtaboy daw kasi yun ng mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Todo bantay na rin si Lola Trining kay Ate Fatima tuwing sasapit ang gabi gawa ng nakakaramdam kami ng mga apag at tungal ng hayop. At kung minsan ay huni ng ibon sa hindi kalayuan, sa mismong likuran ng bahay. Ang isa nga po pala sa mga napapansin ko noon mga kagiliw, tuwing nagsisiga ako ng goma, lumalabas ng bahay si Lolo Juan at pumupunta sa taniman niyang medyo may kalayuan ng bahagya sa bahay
Hindi din siya naglalagay ng mga pangontra sa aswang gaya ng mga napapanood ko sa palabas. Na kapag may buntis sa loob ng bahay, ay may mga kung ano-anong pangontra ang inilalagay para hindi makapasok ang aswang na gustong bumiktima sa buntis. Isang gabi noon, kakatapos lang naming kumain at nagkikwentuhan sa sala habang nagpapatunaw ng kinain noon. Nakarinig kami ng malakas na huni ng wakwak sa likuran ng bahay. Bit-bit ang itak ay lumabas ng bahay si Lolo. Umikot yun sa likuran tapos sumisigaw. Hinahamon niyang nilalang na magduelo umano sila para magkaalaman na kung sinong malakas. Hindi yung panay lang ang pagpaparamdam sa bahay namin tuwing magdidilim na. Hindi daw siya natatakot nito kaya magpakita na ito noon. Ang tapang-tapang mo lang kapag sumasapit na yung gabi. Kung gusto mo, magsuntukan pa tayo para patas eh. Matiray matibay. Sigaw ni Lolo. Tumahimik ang humuning nilalang at hindi na namin muling narinig pa. Ilang minuto muna ang pinalipas bago pumasok sa loob ng bahay si Lolo. Kagad naman siyang sinalubong ni Lola Trining at walang pag-aalinlangang hinawakan ng tenga at piningot yon. Para namang bata si Lolo Juan na nagmamakaawa sa abuela kung tumigil na ito sa ginagawa at nakakaya umano sa mga apo niya. Nakikita umano namin kung gaano siya ka-under pagdating kay Lola at nakakahiya yon. Walang hiya ka talang matanda ka. Tingin mo ba'y matatakot ang aswang na yun dyan sa mga pinagagagawa mo? Hindi ka talaga nag-iisip. Sambit ni Lola Trining bago tumigil sa pagpingot ng tenga kay Lolo Juan. Kakamot-kamot naman ang lolo ko kaya imbis na makaramdam ako ng takot, natawa pa ako noon. Nang gabing yon ay hindi kami kaagad nakatulog. Nagkwentuhan muna kami. At doon nga ay nasabi ni Jobet kay Lola Trining ang tungkol sa matandang babaeng nakasalubong namin nung nakaraan na masamang nakatitig. Nakita kong umiiling-iling si Lola Trining at napapalatak noon. Pambihira ang gurang na yon. Ano na naman kaya ang kailangan niya at lumitaw na naman dito sa baryo natin? Rinig kong wika ni Lola. May pagtatakang tinanong ko siya kung kilala niya ba ang matandang nakasalubong namin. Hindi ito sumagot. Sa halip ay sinabihan niya kaming dalawa ni Ate Fatima na pumasok na sa kanya-kanyang silid at matulog na. Bago pa ako tumalikod para pumunta sa kwarto, narinig kong tinawag ni Lola Trining ang kapatid ko. Nung lingunin ni ate ang lola namin ay ipinaalala nito sa kapatid kong huwag hubarin ang kwintas na binigay nito. Puprotektahan siya ng suot niyang kwintas kahit na nasa kasarapan pa ng pagtulog. Naging maayos naman ang gabing yon. Wala na rin akong kababalagang naririnig, gaya na lamang ng mga pag-atungal ng hayop mula sa likuran ng bahay. Maging ang kaluskos sa dingding at sa bubungan ng bahay ay wala akong naririnig ng gabing ito. Ilang gabi pang lumipas, napapansin ko na wala palagi si Lolo Juan. Kapag naman hinahanap ko siya kay Lola Trining, ay sinasabi lamang nitong may mga importanteng ginagawa ang lolo ko, kaya huwag ko na umanong hanapin pa. Isang araw, natanaw kong nagmamadaling maglakad papasok ng bakuran ng abuela ko. Mukhang hindi yata magandang araw niya dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha noon. May problema ba? Konti na lang at magdudugtong na yung kilay mo sa sobrang pagkurot eh. Nakangiting tanong ko noon. Huminga ng malalim si Lola Trining bago sinabing may nakasalubong lamang siyang nakakabwisit umano. Ano po yun la? Hay nako, huwag ka nang magtanong pa. Ang mabuti pa'y ikuha mo na lang ako ng tubig at hinihingal ako. Aniya. At ilang beses lang ay bumuga ng hangin sa bibig niya. Matapos ko siyang abutan ng tubig ay tinanong ako ni Lola kung nasaan ang kapatid ko. Sinabi ko sa kanyang naroroon sa hardin kasama si Jobet, nangunguha ng sitaw. Hapon na, bakit nasa labas pa siya ng bahay? Tawagin mo na yung ate mo at papasukin mo na rito at baka mapaano pa. Kagad na sinunod ko ang utos ni Lola. Nagmadali nang pinuntahan ko sa likuran ng bahay ang kapatid ko at sinabihang pumasok na sa loob noon dahil hapon na nga.
Nung akmang babalik na kami sa loob ay saglit akong natigilan. Nakarinig ako ng mahihinang kaluskusan na parabang may nakatapak ng tuyong dahon. Noong nilingon ko ang pinanggalingan ng kaluskusan, ganun na lamang ang takot ko, Sir Seth. Nang makita ko ang matandang babaeng nakasalubong namin noon ni Ate Fatima. Gaya nung una ko itong nakita ay masama na naman ang tinging ipinukol niya sa kapatid ko. Nagtataka pa ako at tinanong sa sarili kung paanong nakarating sa likuran ng bahay ang matanda. Sa pagkakaalam ko kasi, walang ibang lusutan papunta sa likuran ng bahay ni Lola, kundi ang dumaan ka sa harapan ng bahay. Hoy Sandro, anong ginagawa mo dyan? Halika na't tutulungan mo pa akong magluto nitong mga nakuha naming sitaw ni Jobet. Sabi ni Ate Fatima. Sinabi ko sa kanyang nakita ko na naman ang matanda kaya sandali akong huminto sa paglalakad. Tinuro ko ito. Natigilan ako sa pagsasalita matapos ituro kung saan ko nakita ang matanda gawa ng wala na yun sa kinatatayuan. Ilang segundo pa akong nagpalinga-linga para hanapin ang matandang yun pero wala talaga. Hindi ko siya nakita. Noon ngang marinig ko ang pagtawag muli sa akin ni Ate Fatima, ay ikinibit balikat ko na lamang ang lahat at inisip na baka namamalikmata lamang ako. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sinalubong ni Lola Trining si ate at tinanong kung ayos lamang ba ito o kung may masama bang dinaramdam. Hindi ba daw sumasakit ang tiyan ni Ate Fatima? Sa paraan ng sunod-sunod na pagtanong ni Lola Trining ay hindi maitago sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Malambing namang sumagot si ate sa kanya't sinabing, ayos lamang ito. Walang masakit dito kaya huminahon umano si Lola at huwag masyadong mag-alala. Sumapit na ang takip silim. Tulong-tulong na kaming nagluto ng hapunan. Matapos naming makapaghanda ng pagkain, napansin kong parang hindi mapalagay ang abuelo ko. Parot parito siyang naglalakad at parabang may malalim na iniisip. Nagulat pa siya nang tanungin ko siya kung ayos lamang ba o kung may problema bang iniisip. Ilang minuto ko na kasi itong napapansing hindi mapalagay. Sunod-sunod naman siyang umiling at sinabing wala umano. Tapusin ko na lamang umano ang paghahanda ng pagkain para makapaghapunan na kami. Makaraan ng ilang minuto. Habang kumakain na kami ay nasipat ko ang bote ng langis na nakapatong sa lamisita malapit sa bintana ng sala. Tumatagas ang langis mula sa loob nun. Sandali akong tumigil sa pagkain at tumayo para tingnan ang bote ng langis. Kumpirmado. Nakita kong bumubula ang langis at parang mapuputol na nga ang leeg ng bote sa tindi ng pagkulo ng langis na yon. Naaakalain mong pinakuluan ito. Kaagad kong binuksan ang botelya para matigil na ang pagkulo ng langis. Matapos ko itong buksan na ibigla na lamang akong nakarinig ng mga malalakas na kaluskusan sa paligid nun. Para bang may umaaligid na naman sa labas ng bahay. Nakaramdam ako ng kaba dahil naisip ko na naman ang tungkol sa aswang. Tumingin ako sa pagkainan. Nakita ko si Lolo na sumisenyas tapos ay dahan-dahanas lang tumayo. Lumapit sa akin si Lolo at sa mahinang boses ay sinabihan niya akong bantayan ko sina Lola at ang kapatid ko. Lalabas lamang umano siya. Haharapin lamang umano niyang bisita namin. Pipigilan ko pa sana si Lolo pero muli siyang sumenyas at itinapat ang daliri niya sa bibig ko noon. Hayaan mo na ang lolo mo. Siya na yung bahalang humarap dyan sa mga bisita natin. Sabi ni Lola. Pumasok saglit si Lola Trining sa kwarto nito. Pagkatapos ay lumabas din kaagad at sinundan si Lolo Juan sa labas ng bahay. Paglabas niya nga ng bahay ay marahan kong binuksan ang bintana at sumilip nun. Sinaway pa ako ni Ate Fatima at sinabihang isara na ang bintana at baka makita pa ako ni Lolo. Magalit. Saglit lang ate,
Gusto ko lang makita kung nasaan si Lolo. Nakalimutan mo na ba yung sinasabi ni Lolo sa atin ngayon? Ngayon lang bago siya lumabas ng bahay. Ang sabi niya anuman mangyari, huwag tayong sumilip na huwag tangkain panoorin kung anuman yung gagawin niya sa labas. Anya, at tinawakan ng balikat ko at pilit na pinapaalis sa pintana. Inalis ko ang kamay niya at sinabihang mamaya na. Sisilip lang ako saglit at sisiguraduhin ko namang hindi malalaman ni Lolo Juan at Lola Trining na sumilip ako. Pinagtirikan ako ng mga mata ni Ate Fatima. Sinabihang huwag pairalin ng katigasan ng ulo. Pero dahil sa kuryosidad ay hindi ko pinakinggan ang kapatid ko. Sa halip, nagpumilit pa rin akong sumilip at hinanap kung nasaan na si Lolo Juan. Ilang sandali pa ay nakita ko na si Lolo. Nasa labas ng bakuran at may kaharap na matandang babae. Hindi ko masyadong makita ang kaharap nito gawa ng hindi yun masyadong tinamaan ng liwanag mula sa pangmagdamagang ilaw namin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't binalaan na kitang huwag mong pakialaman ang pamilya ko? Gusto mo talagang mabigyan ng leksyon, no? Sambit ni Lolo. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, para yung pusang naglalabas ng garalgal na paghingal. Nagbanta naman si Lola Trining sa kaharap bago niya ito sinabihang umalis na. Umalis ka na, Pilar. Bago pa man magbago ang isipan ko't may magawa pa akong hindi maganda sa'yo. Ilang beses na kitang pinagbibigyan sa mga kabaliwang ginagawa mo. Pero oras na pamilya ko yung kantiin mo, kakalimutan kong kaanak ka ni Juan. Pagtataboy ni Lola Trining noon. Nakaramdam na ako ng tensyon. Lalo na noong makita kong nanlilisik na ang mga mata ng matanda. At dahan-dahang lumapit kay Lola. Paglapit nito ay doon na tumambad sa akin ang itsura ng matandang yon. Siya ang matandang babaeng masamang nakatitig sa kapatid ko. Kumpirmado yon. Maya-maya pa ay nagulat ako sa sumunod na ginawa ng matanda. Sinugod nito si Lola. Pinagkakalmot gamit ang mahaba nitong kuko. Kaagad namang hinatak ni Lolo ang matandang babae at malakas na binalandra sa lupa. Dali-daling tumayo si Lola Trining. Umusal ito ng kung anong mga bulong. Patuloy ko pa rin pinagmamasdan ng mga nangyaring kaguluhan sa labas ng bahay. Hindi naman ako pwedeng lumabas para tumulong gawa ng kabilin-bilinan ni Lolo na wag hiwanan ng kapatid ko anuman ang mangyari. Hanggang sa ilang sandali pa nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala sa nasaksiyan noon. Nagpalit ng anyo ang lolo ko. Matapos nitong alisin sa leeg ang medalyong palagi nitong suot at inabot kay Lola Trining. Literal na nag-iba ang wangis niya. Humaba ang nguso nito na animoy aso at ang kanyang katawang uugod-ugod na. Bigla na lamang naging kawangis ng isang malaking nilalang na punong-puno ng balahibo. Napakapangit ng itsura at nakakatakot. Habang si Lola Trining naman ay walang tigil sa pagpapakawala ng mga lingwahe. Napakurap pa ako ng ilang beses dahil sa baka namamalikmata lamang ako. Pero hindi. Kahit ilang beses ko nang kinusot-kusot ang mga mata ko noon, ganun at ganun talaga ang itsura ng lolo ko. Napamaang ako't na itanong sa isipan kung isa nga bang aswang si Lolo. Kagaya ng karap nitong matandang babaeng kawangis niya. Doon ko na naalalang sinabi ni Lola Trining bago siya sugurin ng matanda kanina. Nakaanak ni Lolo Juan ang matanda na yon. Kung ganon, aswang din si Lolo. Makikisilip na rin sana ang kapatid ko para alamin kung anong pinagsasabi ko pero agaran ko siyang pinigilan at inilayo sa bintana. Nangangatugma ng katawan ko'y nagtatapang-tapangan na lamang ako noon.
Nagtataka namang tinanong ako ni Ate Fatima kung bakit ko raw pinipigilang makita at malaman kung ano ang nangyari sa labas. Gusto niya lang naman umanong malaman at baka na paano na umano ang lolo at lola namin. Natatarantang umiling-iling ako at sinabihan siyang huwag nang sumilip pa. Huwag siyang mag-alala dahil nakikita ko naman na kayang-kaya ni na lolo at lola ang kaharap nila noon. Mabuti na lang at hindi na nangulit pang kapatid ko. Umupo na lamang ito't taimtim na nagdarasal na sana'y maging ligtas ang lolo at lola namin sa kamay ng aswang. Tanging paghuni ng wakwak na lamang ang siyang naririnig ko. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, unti-unting tumahimik ang buong paligid. Ilang segundo lang ang lumipas matapos tumahimik ang paligid nun. Pumasok na sa loob ng bahay sina lolo at lola. Nasaan yung tao na ang abuelo ko at muli ay suot-suot niya ang kwintas na para bang wala man lamang kakaibang nangyari sa kanya. Bahagya pa akong natakot habang tinitingnan ko si Lolo Juan. Tila nahulaan naman ng lolo ko ang naging reaksyon ko. Sa mahinang boses ay inutusan niya si ate na kumuha ng maligamgam na tubig para malinis na mga sugat na natamo ni Lola Trining. Habang ginagamot ang sugat ni Lola, ay masinsinang nagpaliwanag si Lolo Juan sa amin. Inamin niya ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao niya, na tanging si Lola Trining lamang ang nakakaalam. Nalaman ko noon na isang aswang na pala talaga ang lolo ko. Minana niya ang pagiging aswang mula sa kanyang mga magulang. Pero kahit aswang siya ay kaya niyang kontrolin ang sarili sa pamamagitan ng suot-suot niyang medalyon. At higit sa lahat ay hindi siya kumakain ng tao. Kaya niya ring makisabay sa mga normal dahil sa pinipigilan at ikinukulong ni Lola ang isa niyang katauhan ng pagiging aswang. Lumalabas lamang umano ang pagiging aswang sa loob ng katawan ni Lolo kapag kinakailangan at kapag nasa panganib ang buhay ng kanyang pamilya. Sinabi pa ni Lolo na alam niyang nakita ko raw kung paano siya nagpalit ng anyo. Sinabi niya rin sa aming huwag kaming mag-alala dahil wala naman siyang gagawing masama sa amin. Lalo na kay Ate Fatima na buntis. Magtiwala lang umano kami sa kanila ni Lola at pinapangako nilang walang mangyaring masama sa amin hanggat nasa poder nila kami. Tungkol naman doon sa nakalaban nila, isa ito sa mga kaanak ni Lolo. Gustong-gusto umano nitong biktimahin si Ate Fatima. Nakaraan niya pa umano ito pinakiusapan na maging si Lola ay pinakiusapan niya rin na matandang yon. Parang walang gulong mangyari. Pero sadyang matigas ang nilalang na ito. Hindi madala sa pakiusap. Kaya ayon, tinuluyan na lamang nilang mag-asawa ang matanda para hindi na pamarisan pa ng iba pang mga kauri nito. Kaya pala palagi ring wala si Lolo Juan tuwing gabi. Dahil doon muna ito natutulog sa kubong nasa paanan ng gubat at umaga na kung umuwi. Para maiwasan nito at hindi malanghap ang mabangong amoy na ipinagbubuntis ng ate ko. Para na rin umano sa kaligtasan ni ate ko ang ginagawa niya. Dahil kahit nasabihin pang nakokontrol niya ang pagiging aswang, ayaw niyang magpakampante. Matapos nga naming makapag-usap at magkaliwanagan ay taos-puso kaming nagtiwala ng kapatid ko. Naging maayos naman ang paninirahan naming magkapatid sa bahay ni Lolo. Hanggang sa mga anak si ate. At lumaki ang bata doon.